إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga alipin ni Allah, kapag mayroon tayong paparating na bisita, hindi ba't pinaghahandaan natin ang kanyang pagdating? Hindi ba't inihahanda natin ang ating mga sarili sa pagsalubong at pagharap sa kanya? Hindi ba't isinasaayos natin ng lugar kung saan dapat natin siyang patuluyin? Ngayong paparating muli sa atin ang isang espesyal na bisita, ang buwan ng Ramadan na binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na Shahrun Mubarak o pinagpalang buwan. Pinaghahandaan ba natin ito? Nakahanda na ba ang ating mga sarili sa kanyang pagdating? Naisaayos na ba natin ang lugar kung saan dapat natin siyang patuluyin? Ang paghahanda para sa pagsapit ng buwan ng Ramadan ay hindi nangangailangan ng mga magagarang kasuotan o masasarap na pagkain o magagarbong handaan. Hindi rin sa mga mamahaling hotel o nagtataasang gusali o sa ating mga tahanan kung saan natin siya patutuluyin, kundi sa loob mismo ng ating mga puso. Dalisayin natin ang ating mga puso mula sa iba't ibang uri ng dumi at sakit na humahadlang sa pagsunod kay Allah at sa lahat ng kabutihang taglay ng buwan ng Ramadan. Simulan natin ito sa pamamagitan ng pagdadalisay ng ating layunin. Ito ang unang hakbang upang maging katanggap-tanggap kay Allah ang ating pag-aayuno at mga mabubuting gawa. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Tunay na ang mga gawa ay batay sa mga layunin at tunay na ang bawat tao ay gagantimpalaan batay sa kanyang nilayon. Anumang pagbabago, mga kapatid, ay nagsisimula sa puso. Nagsisimula sa puso na isinasagawa ng katawan. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idha salahat, salaha al-jasadu kulluh, wa idha fasadat, fasada al-jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb." Katotohanan sa loob ng katawan ay mayroong isang kimpal ng laman na kapag bumuti ay mapabubuti ang buong katawan, ngunit kapag nasira ay masisira ang buong katawan. Tunay na ito ang puso.
Kaakibat ng dalisay na layunin sa paghahanda sa pagsapit ng buwan ng Ramadan, ang pag-aaral hinggil sa tamang pamamaraan ng pag-aayuno alinsunod sa katuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Aralin natin ang mga batas at alituntunin nito upang hindi ito mawalan ng saysay. Hindi tinatanggap ni Allah ang anumang pagsamba na hindi naaayon sa dalawang kondisyon, al-ikhlas wal mutaba'ah, ang dalisay na layunin para kay Allah at pagsunod sa sunnah o pamamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Allah ay nagsabi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Kaya sino mang umaasa sa pakikipagtagpo sa kanyang Panginoon, magkagayon siya ay gumawa ng kabutihan at huwag siyang magtambal ng isa man sa pagsamba sa kanyang Panginoon. Mga kapatid sa pananampalataya, salubungin natin ang buwan ng Ramadan ng dalisay na puso sa pamamagitan ng tunay na pagbabalik loob kay Allah. Huwag natin hayaang datnan tayo ng buwan ng Ramadan na ang ating mga puso ay nangingitim sa kasalanan. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idha akhta khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sawda' فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون." Katotohanan, kapag ang isang alipin ay nakagawa ng kasalanan, isang itim na batik ang inilalagay sa kanyang puso. Subalit kung siya ay magsisi, humingi ng kapatawaran at magbalik loob kay Allah, ang kanyang puso ay magiging malinis muli. Ngunit kung siya ay patuloy sa paggawa ng mga kasalanan, ito ay dumarami hanggang sa mabalot nito ang kanyang puso. Ito ang kalawang na binanggit ni Allah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hindi, ngunit ang kanilang mga puso ay naging kalawangin nang dahil sa kanilang pinagsumikapan. Magbalik loob tayo kay Allah. Magbalik loob tayo kay Allah ng tunay na pagbabalik loob. Lahat tayo ay hindi ligtas sa pagkakasala sa Kanya. Ang bawat isa sa atin ay nagkakamali. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Kullu bni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun wa khairul khata'in at-tawwabun." Ang bawat anak ni Adan ay nagkakasala. At ang pinakamainam sa mga nagkakasala ay yaong nagbabalik loob kay Allah. Paramihin natin ang paghingi ng kapatawaran sa Kanya sa pamamagitan ng taimtim na pagsambit ng astaghfirullah. Astaghfirullah mula sa ating mga puso. Katotohanan si Allah ay mahabagin at mapagpatawad sa sino mang nagbabalik loob sa Kanya. Kasing dami man ng mga bula sa dagat ang kanyang kasalanan, umabot man ito sa mga ulap o mapuno man nito ang mundo. Siya ay nagsabi, "Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Sabihin,
O aking mga alipin na nagmalabis sa paggawa ng mga kasalanan laban sa kanilang mga sarili, huwag kayong mawalan ng pag-asa mula sa habag ni Allah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa mula sa habag ni Allah. Tunay na ipinatatawad ni Allah ang lahat ng kasalanan. Katotohanan siya ang lagi ng mapagpatawad, ang maawain. Gayon din naman, humingi tayo ng tawad sa mga taong ating naapi o nagawan ng kasalanan, at patawarin din natin yaong mga nagkasala sa atin. Magpatawad tayo sa isa't isa para kay Allah. Tanggalin na natin sa ating mga puso ang poot at galit na maaaring matagal na nating kinikimkim, na nagpapabigat lamang sa ating mga puso. Isaayos natin ang ating ugnayan sa isa't isa bilang mga alipin ni Allah na magkakapatid sa pananampalataya. Hindi tinataas sa langit ang mga mabubuting gawa ng mga taong hindi nag-uusap o nagbabatian. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Tuftahu abwabul jannati yawmal ithnaini wa yawmal khamis. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا." Ang mga pintuan ng paraiso ay binubuksan tuwing Lunes at Huwebes. At ang bawat alipin ni Allah na hindi nagtatambal ng anuman sa kanya ay pinatatawad. Maliban sa isang tao na may alitan sa pagitan niya at ng kanyang kapatid. Sasabihin sa kanila, hintayin ang dalawang ito hanggang sila ay magkasundo. Hintayin ang dalawang ito hanggang sila ay magkasundo. Hintayin ang dalawang ito hanggang sila ay magkasundo. Hahayaan ba nating tanggihan ni Allah ang ating pag-aayuno, sakripisyo, at mga mabubuting gawa ng dahil lamang sa kibar? Nang dahil sa mga makamundong bagay. Mga kapatid, kung susuriin natin ang ating mga sarili sa mga nakalipas na Ramadan, tiyak na matutunghayan natin ang maraming kakulangan at kapabayaan sa ating mga pagsamba kay Allah. Ang Ramadan ay buwan ng Quran. Quran na pangunahing gamot sa mga sakit ng puso. Subalit ito rin ang pinakamadalas nating napababayaan. Mas marami pa tayong oras na ginugugol sa ating mga cellphone kaysa sa Quran. Mananatili ba tayo sa gayong kalagayan sa pagsapit ng Ramadan na ito? Hindi ba't ito ay isang napakalaking pagkakataon na maaaring hindi na maulit muli? Maaaring ito na ang huling Ramadan na dadaan sa ating buhay. Gawin natin itong pinakamainam sa lahat ng Ramadan na dumaan sa atin sa pamamagitan ng pagsasaayos ng ating mga oras sa paggugol nito sa mga pagsamba at paggawa ng kabutihan. Sapat na ang mga lumipas na taon ng kapabayaan sa ating mga tungkulin kay Allah. Sapat na ang mga lumipas na panahon ng ating pagkukulang sa ating mga pagsamba. Harapin natin ang paparating na buwan ng Ramadan ng dalisay na puso, na punong-puno ng pag-asa at matatayog na layunin. Kung layunin mong magbago,
Maitatag ang 5 obligadong sala sa mga taktang oras nito ng jamaa sa masjid. Matutong magbasa ng Quran upang mabasa mo ito ng buo at may saulado mo ang ilan sa mga sura nito. O anumang layunin mayroon ka, kapatid, sa darating na buwan ng Ramadan. Bakit hindi mo pa ito simulan bilang paghahanda? Ang tunay na pagbabago tungo sa kabutihan ay hindi ipinagpapaliban. Hayaan mong datnan ka ng Ramadan na ang iyong puso ay dalisay at bukas sa lahat ng kabutihan. Si Allah ay nagsabi, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." At magmadali kayo sa kapatawaran mula sa inyong Panginoon at sa paraiso na kasing lawak ng mga kalangitan at kalupaan na inihanda para sa mga may takot kay Allah. Alladhina yunfiquna fis sarra'i wat dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sila yaong mga gumugugol sa panahon ng kasaganaan at kahirapan, nagtitimpi sa kanilang galit at nagpapatawad sa mga tao. Tunay na si Allah ay nagmamahal sa mga taong mapaggawa ng kabutihan. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. At yaong kapag nakagawa ng kahalayan o nakagawa ng kamalian sa kanilang mga sarili, ay kanilang naalaala si Allah at nagliyang humingi ng kapatawaran sa kanilang nagawang mga kasalanan. At sino pa nga ba ang nagpapatawad ng mga kasalanan kundi si Allah? At sila ay hindi nagpapatuloy sa anumang kamalian na kanilang nagawa. Sa sandaling ito ay kanilang mapag-alaman. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Sila yaong ang kanilang gantimpala ay kapatawaran mula sa kanilang Panginoon at mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos na kung saan sila ay mamamalagi roon, mananahanan doon ng walang hanggan. At sadyang napakainam na gantimpala para sa mga gumagawa ng kabutihan. Mga kapatid sa pananampalataya, salubungin natin ang buwan ng Ramadan ng buong kagalakan at pananabik mula sa ating mga puso. Dalisay na layunin, tunay na pagbabalik loob kay Allah, pag-aasam sa mga gantimpalang taglay ng Ramadan at mga paghahanda ng sarili sa pag-aayuno at paggawa ng kabutihan. Ibilang nawa tayo ni Allah sa mga taong matutuwid, sa mga matutuwid na mananampalataya na aabot sa buwan ng Ramadan na magkakamit ng lahat ng taglay nitong kabutihan.